our beloved Boss Mike Cervera. Ito na ho, ang Sandro Marcos, mga kababayan, ay humingi na ho ng voluntaryo na mga kababayan ko, voluntaryo ho, na imbestigahan regardless of position and who you are, no one is above the law, given that sabi rito, have nothing to hide. I hereby submit myself for investigation by the ICC at their earliest convenience. Pinamamadali pa, mga kababayan, pinamamadali pa ho ni Sandro Marcos ito, na imbestigahan nyo siya. Ayan na ho, si Sandro Marcos, buti pa siya, yung mga iba, tulad ho nung mga Marcoleta, paimbestigahan mo yung sarili mo. Pulong Duterte, Sara Duterte, magpaimbestiga kayo ng mga sarili nyo. Gayahin nyo si Sandro, transparent. Diba? Hindi talaga, Sandro, Kaya nga ho, mga kababayan, ayan na nga. Mukhang si Sandro, mga kababayan, handang-handa na. Wala naman daw ho siyang itinatago. Kahit na, eto na, balita. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. As been inquired by the media, the commission this morning, nakatanggap kami ng sulat galing kay Congressman Sandro expressing his willingness to appear before the ICI and share whatever information he has with regard to the ongoing investigation of the Commission on the Flood Control Projects. So I would like to confirm that, and we will have the Commission, because right now, naghihiling sila, they would have to convene and decide. Maliwanag na ho. Baka sabihin na naman ng mga titis, gawa-gawa mo lang yan. Kinumpirma na po ng ICI na talagang sumulat si Sandro Marcos dyan po sa ICI mismo para paimbestigahan yung kanyang sarili. Very transparent yung mag-ama, sabi nga ni Ace Venezuela. So paano na ngayon? Ano masasabi ng mga tatanga-tanga? Kamusta na? Pulong, may patsaris-charis ka pa. Baka naman pwede mo nang pabuksan yung 51 billion mahigit na hindi makita kung saan napunta. Diba? Yung 51 billion, i-open ka ba? Abay, bukas ka ba? Para imbestigahan ka? Syempre hindi. Pag maraming tinatago, takot magpaimbestiga. Kapag ka walang tinatago, siya mismo magbubukas. Hali kayo, bukas ang akin. Tahanan ang aking lugar. Lahat bulat-latin ninyo. Imbestigahan nyo ako. Wala. Mahina itong mga DDS na to. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, kung may kabibiliban tayo, wala nang iba. Kasi laging na ikukumpara. Etong mga Marcos, maliban dun sa mahaba-baba. Etong mga Marcos, maliban sa mahaba-baba. Abay, mga kababayan ko, kita nyo naman, di ba? Oy, Dim, live ako. Di ba? Kita nyo naman, mga kababayan ko, yung mga Marcos, handang magpa-imbestiga. Si Pangulong Bongbong, baka nakakalimutan nyo, siya pa nanguna. Ready siya na magbigay ng SALN niya. Di ba? Yung mga Duterte, kailan kaya? Panay pa ang hingi ng Si Pulong, nagpa-drug test daw siya. Pulong, tattoo challenge naman. Ilabas mo yung tattoo mo, Pulong. Yun ang gusto namin. Makita yung tattoo mo. Hindi yung kung ano-ano yung
hindi naman namin hinihingi sa'yo. Diba? So ayan, mga kababayan, maliwanag na ho. Ito, kinumpirma na ho ng ICI. Opo, etong sulat at request ni Sandro Marcos na pinaiimbestigahan po yung kanyang sarili, mga kababayan ko. At ito, grabe ito mga kababayan. Pati ho ang First Lady, dinamay na. Ito na! Mga aligasyon na Araneta Marcos at kapatid dito na kahit sino man sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit ng hindi pagkansela ng passport ko. Dinirundain na wala siyang kontrol sa paglalabas sa mga video. Sa panibagong video ni Kong idinawit naman niya sa umano'y maanumalyang importasyon ng mga produktong agrikultural si First Lady Liza Araneta Marcos at kita nyo, lahat na talaga gagawin nila. Ang sinasabi ko mga kababayan ko, ang daming mga kuda ni Saldico. Sabi nga ni Mix Nograles, walang saysay. Sabi rin ng Senado, walang saysay kung hindi ka manunumpa. Kaya ikaw, Saldico, umuwi ka. Tayuan mo kung totoo lahat yung sinasabi mo. Hindi yung umaasa ka na lang sa mga kung ano yung maririnig mo at dun na lang yung susundan mo. Hindi ganon. Umuwi ka dito, patunayan mo yung sinasabi mo, hindi yung daldal ka lang ng daldal. Para maging parte ng kagustuhan ng kampo ng kulto ni Duterte na maging parte ka ng destabilisasyon. Diba? Kita nyo, tapos paniniwala ng mga DDS. Sabi kasi ni Saldico pero panumpain nyo! Para meron siyang pananagutan kung siya ay mapatunayan na nagsisinungaling. Hindi yung putik na yun, nagsinungaling, tapos gagamitin, ano yan, laway-laway na lang puhunan? Sabi ko sa inyo, lahat yung gagawin na ni Saldico. Bakit? Desperado na siya. Ang buhay niya, mga kababayan, malungkot pa kay Medusa. Ang buhay ni Saldico ngayon, daig pa ang walang love life at makdo na lang ang madalas niyang ginagawa. Kuha nyo, kahit sandamakmak ang pera mo, hindi ka na magiging masaya, Saldico. Kitang-kita na sa mga pagmumukha mo, sa pangangatawan mo na dati, fresh na fresh ka pa. Ngayon, ano na? Wala na. Paano ka pa magiging masaya at paano ka pa mapapasaya ng sandamakmak na pera mo kung ang kinikilos mo sa mundong ibabaw na to ay limitado na? Tama, mga kababayan ko? Tama? Bakit pa natin paniniwalaan yan? Gusto ng mga DDS, gamitin natin. Oo, pag-usapan natin. Para saan? Kung alam naman natin na kasinungalingan na lahat ng mga binibintang kay Sandro, ng mga binibintang kay First Lady, ng binibintang kay Pangulo, ano pang saysay? Tayong mga matitino, hindi naman tayo mahihilig sa chismis. Tayo naman meron naman tayo, nasa katinoan naman tayo. Sabi nga ng mga lolo't lola natin, ewan ko kung naalala nyo pa, ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Tama? Ngayon, sino ngayon ang mga ganyan ang pag-uugali? Ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay mga walang bait sa sarili. Sino yung mga tao na yan? Number 1, si Marcoleta. Number 2, si Defensor. Number 3, yung kulto ni Duterte. Yang mga yan, si Sara walang bait sa sarili. Lahat sila. Si Pulong walang bait sa sarili. Si Kitty walang bait sa sarili. Si Basti walang bait sa sarili. Saan kayo? Paniniwalaan nyo? Di pare-pares na kayo kasi mga walang bait kayo sa sarili. Naniniwala sa sabi-sabi. Tama, mga kababayan ko?
So yan, dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Sulit na ho. Yung ating live dapat kahapon, nabawi na natin ngayon. Kaya mga kababayan ko, abangan nyo po mamaya yung tuwing gabi ang replay. Tuwing umaga, benggahan na fresh na matindi. Habang hindi pa nakaka-recover ng 100% ang boses ni Boss Mike, pagtsagaan nyo muna yung gabi-gabi. Agno Remprias, hindi pa. So, paano? Hanggang dito na lang mga kababayan at magkita-kita po tayo! Mamaya, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Severa.